anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa buong week na to. Pwedeng nangyayari na. Ito ang magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun mo na rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So ang bida natin, ito, sasabihin ko yung bida ha, yung description. Tingnan nyo kung makikilala nyo, kung kayo ba to o kakilala nyo. Okay? So kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. So yung bida natin ay babae. Pwede rin naman lalaki kung introvert siya, pero mas tatama itong reading natin sa babae. Okay? Yung babae may boyfriend siya o karelasyon, pero hindi siya kasal. Jowa lang meron siya. Okay? Jowa lang. Hindi siya kasal, walang anak. Masaya naman siya dito. So sa buong week, masaya siya. May socialization dito, o baka umattend siya ng celebration o party. So ngayon may page of wands tayo dito. So ang dating sa akin sa week na to, may tendency din na maging somewhat explorative siya, adventurous, energetic. Okay? Kumbaga, for some reason, magiging somewhat enthusiastic. Okay? O, para bang gusto niyang gumala, gusto niya ng freedom. Pero at the same time, committed naman siya dyan sa partner niya. Although gusto niya dito ng freedom. Kahit ganon, mananatili pa rin naman ang commitment niya sa karelasyon niya. Okay? Pero this week, parang gusto niya mapag-isa o gusto niya magdesisyon para sa sarili lang niya. Yun lang. Ano pa bang masasabi natin sa Hierophant? So magiging somewhat wise siya dito sa week na to. Ewan ko kung ano matututunan niyang wisdom o kung ano ma-experience niya, pero magdadagdag yun sa kanyang maturity. Anyways, is mahaba pa yung oras mo. Pero 15 minutes lang tayo. Hindi ka pwede magtagal at marami akong gagawin video. Nasa Scorpio pa lang tayo. Kuha tayo ibang deck. Ito na ngayon. Ibang senaryo. Hindi sila magkarugtong. Pero tingnan natin kung magdurugtong. Pero madalas hindi. So, ano to? Five of Swords. Tapos Ace of Swords. At ano to? Queen of Wands. Pero baliktad. Ito baliktad din. Sana ito na lang yung bumaliktad. Baliktad din yung ano, yung 8 of Cups natin. So anong meron pag ganito? Kasi itong card na to, medyo negative siya. In a way na para pang may someone na magiging
somewhat sneaky, parang hindi mo siya mapagkakatiwalaan. May energy na ganun, makaka-encounter kayo ng taong para bang mahirap pagkatiwalaan. Pero maganda ko i-clarify natin itong part na to bago tayo mag-lead dito. So dahil madali mode ako, isang card lang. False start, cancellation, delays, misunderstand. Ano to? So sa week na to, ano to siya, mukhang false promises. Baka maka-encounter kayo ng tao na maaring magbigay ng false hope. Parang aasa kayo sa wala dito. At yun yung chaos dito sa baliktad na Ace of Swords. Tingin ko magmumula tong false start, false promise dito sa babaeng to. Parang may para kasi magpa-persuade siya. Itong babaeng to magpa-persuade sa iba sa inyo. So ngayon kayo aasa kayo, kaya lang mukhang aasa kayo sa wala. Kasi yung babae dito medyo masama, deceitful daw to, deceit din to. So again, mag-ingat sa babae. Kung may pangako yung babae sa inyo, o may sabihin siyang anything na parang panghihikayat, wag nyo patusin. Okay? So again, magmumula tong sinasabi ko sa babae. Kung may ma-encounter kayo sa week na to na babae, tapos meron siyang mga sinasabing kung ano-ano na flower words, huwag kayo masyadong magpapaniwala, ha? Dahil temporary success lang daw yon. Oh. So again, beware sa babae. Okay? Sa week na to, dahil may ipapangako siya pero temporary success lang yun, or more like asa kayo sa wala. Ngayon, mahaba pa rin yung oras, kuha tayo ulit ng ibang deck. Ano pang masasabi nito? So, saan natin sa week na to ang collaboration? Ano yun? Okay sana to, collaboration, kaya lang sabi stop. Parang wag makipag-collaborate. Ano yun? So, gamit tayo ng ibang deck ulit. Maiba lang. Okay. Anong meron dito sa part na to? Na para bang bibigyan tayo ng idea na wag makipag-collaborate o makipag-teamwork. So, ang dating all about traveling to, o kundi traveling ay communication. Kaya lang kasi ito ay card ng negativity. Kasi ito naman negative energy to. Ito naman yung card ng destruction, scam, cheating. Siguro magkarugtong to dun sa tarot. Ito, yung tarot na to. Ito saka to. Remember, sabi ko kanina may babaeng magpa-persuade sa iba sa inyo. Diba? Kaya maniwala kasi asa kayo sa wala, or temporary lang yung success na yun. Para siyang nagmukha na siyang scam. So paano yung scam na yun? Diba may mga chance na yung inilabas niyong pera nabalik naman, tumutupad naman siya sa pangako. So first, second, third,
time, sabihin natin may investment kuno or igagambol yung pera, tapos ang balik doble. May mga ganong persuasion kasi eh. So sa unang try, second, third, tumutupad naman siya sa usapan, pero pagdating sa fourth, basta ganon. Habang tumatagal, questionable na siya hanggang sa nawala na yung pera. So yun yung best example, yung ano ba yun, yung investment scheme or in form ng money na parang igagambol o ipapahiram. Tapos nagmukha na nga siyang scam. Or pwede rin tong yung mga alok-alok ng trabaho tapos human trafficking pa lang kalalabasan. So beware sa mga nag-aalok-alok ng mga kung ano-ano sa social media. Sabi traveling, magta-travel daw, immigration, work abroad. Ayan. Pwede rin mga ganong eksena na mag-aalok ng work abroad kuno. Magbibigay ka ngayon ng pera, tapos yung pera daw pang processing fee o kung ano-anong babayarin, ganyan. Tapos ang ending ngayon nawala na yung pera. Or ano pa yung naisip ko kanina, nakalimutan ko. May naisip pa ako bukod dun sa work abroad. Ay, nakalimutan ko na. Ano ba yun? Dapat kasi sinabi ko na agad. Habang nagsasalita ako, may naisip pa ako yung halimbawa, may mag-aalok ng tawag dito, yung hotel na pag magbabakasyon ka, doon ka mag-hotel, motel, doon ka mag-stay. Ayun. Ang ending, hindi pala totoo yung proposal sa internet. Na yun nga, pagdating mo doon sa lugar, pag nag-travel ka, yung hotel, i-accommodate ka. Yung binayaran mo, naglahong parang bulaho, ganyan. May ganyang case. So, may naisip ulit ako, nakalimutan ko to. Kasi may teamwork tayo dito para siyang grupo. Para bang mahirap magtiwala sa week na to. Lalo na kung may ibang taong involved sa plano. Anyways, maisip Try na natin. So, sa case na to, illness naman. Sana maganda rin tong sana maganda tong susunod. Pero don't worry, meron pa tayong card na to. Na pang-clarify natin. Ano to? Sumakit ang ulo ko. Pangit ang combination, illness, pride. Nag-take pride ka pa sa sakit mo. Teka, sumakit ang ulo ko. Baka naman yung illness at pride ay all about extreme pride. Nagmukha na siyang arrogance. Pero tingnan na natin dito sa susunod na deck. Para may lead tayo. Tungkol saan ba ito? Pero, to? Illness, disease, weakness, fragility. Ito namang pride, self-esteem, self-worth, ego. Ano to? Ito na wala ko.
So, may garden tayo, bouquet. At there. Tapos, illness pride. So, paano yan? Well, case-to-case basis to. Either kayo to makaka-experience nito or kayo yung makaka-experience sa ibang tao na para bang sinuswerte siya sa buhay. Ngayon, dahil sinuswerte siya, nagmukha na siyang arrogant kasi nagbabrag siya ng mga gamit sa mga tao na yun nga, katas ng pinaghirapan niya. So, ganon. Either nagmukha siyang arrogance or magmumukha tong enviousness. So, yun yung pwede nyo ma-experience. Or, case-to-case basis nga. Either kayo yung gagawa ng energy na sinabi ko or kayo yung makaka-experience ng energy na yun mula sa ibang tao. Anyways, 16 minutes na to. Ito na last deck ko. Basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ko ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to for the whole week. Sabi. So sabi, easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. At ang uli, yan maliwanag masyado. Spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.